Sa mundo po ng motorcycle riding ay marami yung mga thrill seekers or yung mga naghahanap ng adrenaline rush. Ito po yung mga klase ng ride na may halong danger. Kasi doon nga po nagmumula yung thrill, doon sa na-experience mo yung panganib. At ang dalawa po sa pinaka-popular ng ganitong klase ng motorcycle ride ay yung katulad ng kinalilibangan ko ngayon na pag-i-enduro. And then yung street riding or commonly known dito sa atin as kamote ride. Pasensya na po sa term ha, kasi po para sa akin yung mga riders na naghahanap ng thrill sa kalsada ay hindi lang po delikado para dun sa rider mismo, delikado rin po yan dun sa mga pedestrian or mga bystanders. Kaya worthy lang po yan na tawaging kamote. So pagkukwentuhan po natin ngayon yan, kung ano ba yung mga differences nila at saka kung alin ang mas delikado. Unahin na po natin doon sa mga street riders. Yung ganitong mga klase ng riders po, ang playground nila ay doon sa mga patag na kalsada. It doesn't matter kung yan ay mahabang stretch ng derecho or mga zigzag, basta patag. Diyan nyo sila makikita. Ang thrill nila ay nanggagaling po doon sa speed. Na-experience nila yan sa mga mabibilis na arangkada at saka sa matutulin na top speed. Doon po sila na-excite. Yung feeling na para kang lumilipad sa bilis. Para po sa kanila, ang patag at maayos na kalsada ay parang racetrack. Then, yung mga nakakasabayan nilang mga sasakyan, lalo na yung mga naka-motorcycle din, yun naman yung mga kakompetensya nila sa isang imaginary race na walang premyo. Kaya guys, ang karaniwang setup ng mga motor nila ay nakafocus dun sa pagpapalakas ng horsepower. At hindi naman po yan ma-achieve kung hindi iingay ang mga pipe. Kaya nga lang po yung iba na sosobrahan. Pinaiingay nila ng gusto yung mga pipe to the point na nakakainisan na. Marami rin po sa mga ganyan ang naglalagay ng malalakas na busina para mapatabi nila yung mga nasa harapan nila at naglalagay din po sila ng mga malalakas na ilaw para naman sa night ride. Ang isa po sa danger ng ganitong klase ng ride ay yung pwede kang mahuli ng mga law enforcers. Kasi syempre guys, sa kalsada ay maraming traffic rules. At napakahirap pong magtulim dyan nang hindi ka makaka-break ng mga traffic rules. Anyway, pwede mo naman talagang i-violate yan just as long as walang manghuhuli or hindi ka madadaan sa mga checkpoint. Ngayon, kung ikaw naman ay minamalas at nahuli ka, siguradong matitikitan ka or worse, pwedeng ma-impound yung motor mo. Ang masakit sa ganitong klase ng mga ride ay yung maka-aksidente ka ng iba. Dito pa naman sa Pilipinas, napakaraming sasakyan at napakaraming mga tao sa kalsada. Kaya nga po sa social media or even sa mga news, hindi po nawawala yung mga nahuhuli sa camera ng mga naaaksidenteng kamote riders. Nabubundol, nakakabundol, kumisa nga napapailalim pa sa truck. Kawawa yung mga pedestrian na nababangga nila. Kawawa din yung mga driver ng sasakyan na nabangga nila. Lalo kung matigok yung kamote rider. Kasi kuminsan, kahit hindi naman kasalanan ng driver, ay nakakasuhan sila at nakukulong pa. Kaya nga po yung mga ganitong klase ng riders ay karaniwang kinaiinisan. At ang mga humahanga lang po dyan ay yung mga kapwa din nilang riders. Doon nga po sa mga kalsada na katulad sa Marilake ay maraming mga nag-aantay na mga timawang content creators na maaksidente itong mga ganitong kamote riders. At once naman na maaksidente sila, nagmamadali at nagpe-fiesta itong mga content creators. Imbis na tulungan yung naaksidente, nauna pa yung paggawa ng content. Pero alam nyo guys, nakakahiya man pong aminin ay ganyan ako dati mga 20 years ago. Kasi nga po, thrill seeker din ako at certified na adrenaline junkie. Pero ngayon po ay rehabilitated na ako, tumigil na po ako sa ganyang pagkakamote ride mula nung ma-witness kong madisgrasya yung mga kasamahan ko. Yung iba ay mga na-ospital at yung iba naman ay mga na-deads. So hindi ko na po inantay na sa akin yan mangyari. Ngayon, heto po ako, after 20 years ay nagbabalik sa motorcycle riding kasi hinahanap-hanap din po ng katawan ko yung thrill. Pero ngayon guys, hindi na po ako sa kalsada naglalaro. Kasi ang kinalilibangan ko na po ngayon ay pag-enduro or yung pagmumotor sa mga trail sa bundok. Nasinimulan ko po nitong January lang. Sa totoo lang guys, delikado rin po itong ginagawa namin. Lalong-lalo na po dun sa mga beginners kung hindi magagabayan. Pero malaki po ang kaibahan ng enduro rider sa kamote rider. Sa enduro po kasi ay hindi masyadong nakafocus sa speed. Ang setup po ng motor namin ay mas nakafocus sa torque. Kasi guys, ang playground po ng mga nag-enduro ay sa bundok kung saan puro paahon, maraming mga lubak, may mga butas or mga hukay na tinatawag naming ruts, may mga bangin, mga malalaking ugat, mga putikan, and then may mga pagkakataon din po na kailangan naming tumawid ng mga batis at ilog.
Meron po mga nabibiling motor na nakasetup na. Pero karaniwan po, katulad ng nabili ko, ay hindi ka makukontento, talagang ise-setup mo pa rin. Dahil dyan, medyo nagiging maingay din yung pipe. Lalo na po kung ang motor ay 2-stroke. Nakakahawig ng tunog ng chainsaw. Tapos may usok pa. Pero sa bundok, wala pong manghuhuli kahit gaano kaingay ang pipe. Marami pong obstacle sa pag-akit sa bundok. Diyan po medyo nagiging delikado yung ride. At kung sa paramihan lang po ng simplang, ay mas madalas sumimplang ang mga nag-i-enduro. Ang kaibahan lang po sa enduro kapag sumimplang ka, walang mga timawang content creator na magmamadali at magpipiesta para gawan ka ng content. Karaniwan po sa mga nag-i-enduro ang magbibideo sa iyo ay yung mga kasamahan mo rin na ang hangad lang naman ay malampasan nyo rin yung mga obstacle. At saka sa enduro guys, kapag sumimplang ka, wala kang madadamay na pedestrian. Ligtas ka sa kasong reckless imprudence. Pero guys, danger is real din po sa enduro. Mayroon din po dyan mga napipilayan, nababalian ng buto. Minsan nga mayroon din mga nahuhulog sa bangin. Meron nga rin po akong mga napanood na nasunog yung motor. Pero most of the time naman po, yung mga pagsimplang at saka pagtumba ay mas controlled kasi hindi po mabilis ang andar. Kaya hindi ganun karami yung nasasaktan, lalo na kung kumpleto sa safety gears. Kaya pag may nagtatanong po sa akin kung hindi daw ba delikado yung ginagawa namin, ang sinasagot ko po ay parehas lang namang delikado. Pero para sa akin, na parehas ko naman po yan naranasan, mas safe ang pakiramdam ko doon sa trail kaysa sa kalsada. Ang masarap po kasi sa enduro, dito ko na-experience yung matinding camaraderie ng mga riders. Kasi guys, gaano man kahirap yung trail na pupuntahan, gaano man kalupit yung terrain, may masiraan man, may magsemplang man, ay walang nag-iiwanan. Sabay-sabay nyong papasukin yung trail, sabay-sabay nyo rin yang tatapusin. Ngayon guys, kung medyo parang bias yung comparison ko between kamote rider at saka trail rider, ay sinadya ko po talaga yon. Hindi naman po masamang mahilig sa pagmumotor at maghanap ng thrill or ng adrenaline rush. Kaya nga lang guys, para sa akin, yung paghahanap ng thrill ay inilalagay sa lugar. Kung ayaw mo ng off-road at mas gusto mo yung patag na kalsada, mas mainam kung magse-setup ka ng motor, i-setup mo para sa racetrack, huwag sa kalsada. Kasi guys, dyan sa kalsada, delikado na para dun sa rider, nagiging perwisyo pa yan para dun sa mga pedestrian. Hindi mo man sila mabangga, hindi naman nila na-appreciate yung maiingay na tambucho. Karaniwan pa naman sa mga kamote rider ay anli bomba. Alam ko po na medyo maraming maiinis na mga kamote riders dito sa mga sinasabi ko. Kaya ang hamon ko lang sa inyo, kung thrill lang ang hanap nyo, ay subukan nyo minsan mag-enduro. Kasi dito guys, may lalabas nyo lahat ng skills nyo. Actually, kukulangin pa nga yan. Sabi nga nung isang veteranong enduro rider na nakasama ko, walang magaling sa enduro. Lahat dito sumisemplang. Sabi niya, dito sa bundok, hindi masyadong mahalaga dito ang malakas na motor. Mas mahalaga dito yung mahusay kang mag-ride. Sa bundok, may lalabas nyo lahat ng yabang nyo. Walang pipigil sa inyo kahit mag-unli bomba kayo doon. Pero ang maganda niyan, wala kayong mapeperwisyong pedestrian or mga bystanders. Kaya nga lang guys, sa enduro, bawal yung maselan. Kasi yung mga motor po namin, karaniwan na dyan yung matumba kaya maraming gasgas at saka palaging marumi. So yun lang guys, yung nga palang napapanood yung background video natin, yan po ay mula doon sa huling trail namin, somewhere sa Ipo, Bulacan. Doon po sa mga gustong sumama at ma-experience yung mag-enduro, ay mag-comment lang po kayo sa baba. Huwag nyo lang pong kakalimutang mag-like at saka mag-share. Yun lang po guys, thanks for watching.